Okay, so again, magandang umaga po sa ating lahat. Okay, ako po si Coach Michael. Okay, it's been a long week, a long month na bago po ulit ako makatayo rito sa inyong harapan. Okay, and ayan. So happy Sunday po sa ating lahat. Okay, and I hope and everyone's good in the hood. Wow. And I hope that everyone is ready and excited because today, okay, today po is our final leg of our series entitled, sabay-sabay? Beyond Sundays. Okay? So ito na po ang last, but definitely hindi natin nakakalimutan. Okay? And na ang goal po, okay, short recap po, na ang goal po ng Beyond Sundays is what? For us to be reminded that our Christianity must be evident or seen, not just Sundays. Ibig sabihin lamang po, in other term, dapat po, Kristiyano tayo in and out of the church. Hindi lang pag linggo. Amen? Ang sakit Okay? Hindi lang pag linggo at hindi lang pag nandito ka lang sa church. Aray ko. Okay? Sino guilty? Okay? Baka nasasaktan na dyan Huwag kayong lalabas. Okay? In this series, we are digging our studies in the book of James. Okay? Yung week 1 natin, it's all about trials and temptations. Paano ba dapat natin hinaharap ang trials and temptations as a Christian? Week 2 is partiality and faith. About pananampalataya po natin. Week 3, faith and speech. Kung paano ba dapat tayo magsalita bilang Kristiyano. And last week po is about conflicts and cure. And today po, as our finale, we are going to study and learn about, sabay-sabay tayo, 1, 2, 3, go! Seasons and prayer. Okay? So, sa Tagalog ng seasons ay mga panahon, okay, ng ating buhay. Now, may question ako dito. Tatawag lang ako ng 3. Ayan. Okay. Ano ang una mong ginagawa pagkagising sa umaga? Sige, unahin natin si Pastor Jay. Ayan. Ang aking kumpadre, halika rito. Pas Jay, ano ang una mong ginagawa pagkagising mo sa umaga? Huwag mo masyadong galingan Didilat po. Didilat. Baka naman natin si Pastor Jay. Grabe talaga si Pastor Jay, no? Didilat daw, no? Sige, si Jenny naman. Dito, yung malalapit na lang para ano. Ano una mong ginagawa? Oh, guys, support natin yung crunchers, ha? Ay, hindi. Ano una mong ginagawa sa umaga? Nagte-thank you, Lord. Yun, nagte-thank you, Lord. Tapos na. Wala na. Nagte-thank you, Lord. Sige, last po natin. Sino ba? Sige, si Jetro. Layo tayo konti. Jet, tara dito, Jet. Nagla-like daw sa MNLA. Ano una mong ginagawa pagkagising mo, Jet? Nagpe-pray. Wow, nagpe-pray. Sige, palampakan natin yung 3. Okay. Okay. So, pagkagising po natin sa umaga, marami tayong possible na gawin. Okay, kasi minsan out of random, pagkagising mo, minsan biglang gising. Okay. Different ways kung paano tayo kumikilos sa umaga. And meron po ba dito, pagkagising sa umaga, nagpe-pray na? Bukod kay Jet. Wait. Okay, meron po ba dito nagpe-pray bago siya matulog? Meron din po ba dito nagpe-pray bago kumain? O thank you Lord na lang, tapos subo na agad. Okay, thank you Lord, tapos kain na agad, no? Okay, and meron din po ba dito everyday nagpe-pray? Amen. And alam ko, Sogsim, no? Ang Sogsim, lagi nagpe-pray yan. Okay? So bukod kay Dave, lahat tayo, alam ko, nagpe-pray tayo araw-araw. Tama ba, Dave? Amen. Okay. You know what? Mostly po sa atin, naiisip lang natin mag-pray. Depende sa sitwasyon or season. Okay. Sabihin nyo nga season. Okay. Now, mag-self-check tayo ngayon. Okay. Kung isa kayo dito. O, wag nyo nang isigaw kung ako yun. O, ikaw yun. Okay. I-check nyo na lang sa sarili nyo. Kayo kung kayo ba to. First, nagpe-pray lang sa Diyos kapag may kailangan lang or may problema. One down. Okay. Nagpe-pray lang tuwing
birthday niya. 2 down. And nagpe-pray lang sa Diyos kapag may blessing or kapag okay lang ang lahat. At kapag may problema na, hindi na nananalangin or nawawala na sa Diyos. Perfect. Okay. Now, balikan natin yung series natin, Beyond Sundays. Okay? Na dapat, anuman ang season na dumating po sa buhay natin, dapat patuloy pa din daw po tayong lumalapit o nananalangin sa Diyos. Amen po? Madalas po, when we talk about prayer, ang madalas na topic or tanong is this: what is prayer? Okay? Common. Diba? Why should we pray? Bakit ba tayo kailangan manalangin? And then, how should we pray? Ito yung mga common topics. But, bibihira pong itanong ang tanong na ito. Ching! Okay. When to pray? Okay. Madalas nating pag-usapan kung ano nga ba ang panalangin, paano nga ba ang tamang pagpe-pray, and ano ba ang dapat ginagawa kapag nagpe-pray. Now, ang tanong na sasagutin po natin today is when to pray. Sabihin nyo nga, kailan? And this morning, we're gonna talk about seasons and prayer. Ang pag-uusapan po natin, different seasons ng mga buhay po natin na dapat tayo ay nagpe-pray. Okay, very basic, pero nakakalimutan po natin. Very basic, pero kinakalimutan po natin. We are aware of this. Alam natin to, alam ko. Lagi na natin pinag-uusapan kung kailan ba dapat natin kung kailan ba dapat tayo nananalangin. But we often forget it. Okay? Ano nga bang seasons ng buhay natin ang dapat hindi nawawala ang panalangin? Seasons, moments, circumstances, situations, or times na dapat ay lumalapit tayo sa Diyos. Ready na po ba tayo? Mabilis lang po ako, promise. Okay, bear with my voice kasi medyo tinablan lang. Lagi nila pag mag-preach ako eh. Okay. Si Satan talaga, gumagawa ng paraan no? Pero hindi tayo papayag. Amen po ba? Amen. So, harap ka nga sa katabi mo, sabihin mo, mag-focus ka. Sige, sigawan mo, mag-focus ka. Okay? Sige, malakas sa palakpak para sa Diyos. We all know that life is full of many different seasons or moments. Okay, ang buhay po natin may good side, tama? Merong bad days. At meron ding katamtaman lang, okay? We never know what to expect. Life is totally what? Unpredictable. Okay, gising ka sa umaga, hindi natin alam kung anong mangyaring good at bad. Pero sure na meron. Tama? Hindi nga lang tayo sure kung good or bad. We never know what to expect. What should be? Now, the question is, what should be our response in those different times or seasons of our life? Paano nga ba tayo magre-response doon kung good man o bad ang dumating? In James chapter 5, James talk about seasons and prayer. And as we are going to read it, we will see different times or seasons in life that we need to pray. Okay? So we are talking about this chapter the whole month. Okay, James chapter 5. Yung Beyond Sundays po natin na series. Ito po, dito lang po tayo umikot sa James 5. And now we are talking about seasons and prayer. Okay, so wag na natin basahin yung buong itong verse na to. Talon na tayo agad sa points. Okay? Ready na po ba tayo? Parte-partein na lang natin yung talagang kailangan natin dyan. Okay, but before we start with the points, let us close our eyes and we will pray. Hallelujah. Lord, maraming salamat po, Father God, sa umagang ito. Thank you, Lord God, sa pagkakataon na ibinigay niyo sa bawat isa para kami makapakinig ng iyong salita, Panginoon. This is a privilege for us, Panginoon. And we know, Lord God, meron po kaming makukuha at matututunan sa umaga pong ito, Panginoon. Let your word, Lord God, be our weapon, Panginoon, sa aming buhay sa umaga pong ito, Panginoon. Lord God, give us wisdom na maintindihan po namin, Lord God, ang mensahe mo sa bawat isa, Panginoon. Lord, bless every one of us here, Panginoon. Uuwi po kami na may baon
na yung salita, Panginoon. Maraming salamat, Lord. To you all the glory, honor, and praises. Let us all say, Amen. Malakas na palakpak para sa Panginoon. Mabilis lang po, promise. Okay, number 1. Okay, ano nga ba ang season na dapat tayo ay nananalangin? Okay, sabi doon sa James 5:13, ang una is, ano yung naka-highlight? Sabi doon, is anyone among you in trouble? Let them, what? Okay, i-highlight natin yung trouble. Okay, ano ba ibang meaning pa ng trouble? Suffering. Number 1 natin is what? Manalangin daw tayo in times of suffering. Sabi nyo nga, suffering. Okay, what James is saying, if you are suffering or in trouble, kung may problema po tayo, malaki man or maliit, ang kailangan mong gawin ay, what? Mag-pray or manalangin. Madalas po kasi mangyari, kapag tayo ay may pinagdadaan ng problema, hindi po tayo lumalapit sa Diyos para manalangin. Ano po ginagawa natin? For example, may problema tayo financial. Okay? Imbis na sa Diyos lumapit, saan tayo lumalapit? Bombay. Makaluma na yan eh. Diba? Wala na masyadong nakikita nakamotor ngayon eh. Okay, saan na ngayon? Kay Mars? Oh, di ba? Alam nyo agad, di ba? Alam nyo agad. Huwag nyo tingin yung katabi nyo. Okay. Okay. Or may modern pa. Ngayon. Alam ni Aldrin to. Si paring G. G? G-loan, okay. O, yan marami pang iba. Meron pang S-loan, di ba? Meron pang, ang tawag dito, pay later, di ba? Ang dami na ngayon, hindi lang si, no? Sobrang dami nang pwedeng heraman. Kay one hand, di ba? Nakita natin sa mga, no? Ang dami, sobrang dami na natin pwedeng lapitan. Okay? At ang dami na ang kaagaw ng Diyos sa Kanya, okay? And in times of trouble, okay, what really happen is nadadala po agad tayo ng ating sitwasyon. Nagagalit ka, kaya magpo-post ka sa Facebook. Okay? Ngayon, malala na din. Dati nagpaparinig lang. Ngayon, minimension na rin. Ang lakas na ng loob, no? Minimension na, tinatag na. Okay, ang kapal na mukha mo. Okay? Wala ka na talagang hiya, Dave. Diba? May mura pang kasama. Okay? Pag nalulungkot tayo, ano ba ginagawa natin? Imbis na mag-pray, imbis na magpatugtog ng worship, ang pinapatugtog ay skastakli. Okay? Kalimutan ka. Okay? Okay? Kung ano pang mga malulungkot na tugtog. Okay? Pupunta ka sa kwarto, papatugtog ka, tapos tatalokbong ka ng kumot. Pilit kung kinat. Tapos iiyak ka na. Okay? Imbis na worship song, sad songs ang pinapatugtog natin. Tapos magsa-search ka ng quotes sa TikTok. Mag-i-scroll ka. Ano yung mga late nights na scroll, no? Nainsan na lumalabas doon yung mga no? Yung mga parang quotes doon about life. Okay, life is short. Okay? Make it shorter. Okay? Okay? And then, mag-search ka dun sa page ng No One Cares. Okay? Tapos maghanap ka dun ng applicable sa sitwasyon mo ngayon. Tapos, i-share mo. Tapos, pag walang nag-like, malulungkot ka ulit. Okay? Tama po ba? May ganyan po ba dito? Wala. Walang ganyan dito. Okay? Ito po ang problema ng mga Kristiyano. May problema na nga, pinoproblema pa rin. Okay? Ayaw lumapit sa Diyos. Nagmamalaki pa. Di, kaya ko to. Kaya ko to, Lord. Chill ka lang. I can manage. Amen? Remember, sinabi din ni James, James 4:2, you do not have because you do not ask God. Amen po ba? Kaya nga dapat ang automatic response natin lagi in times of suffering is what? Prayer. Sabihin nyo nga ulit, prayer. Amen. Kailan pa tayo dapat mag-pray? Mabilis lang, di ba? That is number 1. Ay number 1 in times of suffering. Number 2, tuloy natin sa James. Sabi doon, is anyone happy? Shalalala. Okay. Let them sing song of praise.
Okay, so ang number 2 po natin is what? In times of success or happiness. Sabi niyo nga, success. Pwede ba ako mangingin ng tubig? Medyo natutuyo lang. Thank you po. Okay, so sinasabi po ni James dito na hindi po lahat go through troubles at the same time. God balances our lives. Mostly, ang pagkakaintindi po kasi natin sa prayer is kapag malungkot lang o may problema tayo. No! Ang prayer po is also a way of thanksgiving to God. Prayer is also a way of appreciating God. Amen po. Hindi lang porke sinabing may problema ka, tsaka ka lang magpe-pray, no. Okay, we will all have good days and bad days. The key is to make sure we remember God. Not just on bad days, also on the good days. Amen po ba? Sino po ang grateful dito palagi? Ayan, thank you po. Grabe si Pastor Jay. Thank you po. Ang lamig ah. Pang ano to, pang trigger to. Okay, thank you po, Pastor Jay. So, tuloy natin. Yes, we are tested in times of suffering. But you know what? Our faith is tested more by our success. Amen? Hindi lang porque nag-fail ka, doon ka lang magpipray. No. Dapat pag successful ka rin, marunong ka rin manalangin. Amen? Hindi yung binibless naman ako eh. Diba? Lagi naman ako may blessing. Ba't kailangan ko pa mag-pray? Tsaka na pagka hindi na ako binless ng Lord. Ganun po ba dapat? Hindi po. Okay, madalas kasi para lang tayong yung binabanggit ni Basilio sa kanta niya. Sino nakalala kay Basilio? Yung rapper. Lumang kanta na siya pero applicable eh. Amen? Alam niyo po ba yung kanta niya? Yung kinakausap lang kita kapag ako'y... Oh, di ba? Alam na alam pa rin natin. Ganun pa rin po ba tayo? I hope no, no? Okay. When we experience victory or you have been blessed, we should not take everything for granted. Okay, minsan kasi nag-pray ka, tapos binigay sa'yo ng Panginoon. Then what happens next? Hindi ka naman lang nag-thank you. Binigyan ka ng trabaho ni Lord, mas lalo kang nawala sa Lord. Aray ko. Amen? Pinagpipray mo, Lord, bigyan mo ako ng promotion. Binigyan ka ng promotion. Anong ginawa mo? Nag-resign. Binigyan ng promotion. Anong ginawa mo? Hindi ka na mahagilap sa church. Aray. Okay, binigyan ka ng negosyo. Thank you, Lord. Wala man lang bang ganun? Binigyan ka ng negosyo, nabawasan ang oras mo sa Panginoon. Dapat po, sino yun? Si Miko ba yun? Okay, dapat daw po, listen to this, hindi lang po dapat tayo manalangin pagka bad days lang. Dapat nga daw po, mas nananalangin tayo at mas nagpapasalamat tayo sa Panginoon pag meron tayong success or happiness sa buhay. Why? It means, sinagot ng Panginoon yung panalangin mo. Amen po ba? Amen po ba? Amen. Okay? We should always give thanks to God and give Him praise. Remember the story when Jesus healed the 10 lepers? Yung 10, ketongin. Ketongin mo yung katidyo. Okay? Sabi doon, Jesus asked, were not all 10 cleansed? Di ba pinagaling lahat yan? Yung 10? Ano nangyari sa Siyam? Ba't isa lang ang bumalik? Has no one returned to give praise to God except this foreigner? Biro mo, foreigner. Okay, nakakahiya naman po. Sa 10 pinagaling ng Panginoon, isa lang ang bumalik. And I hope and I pray na wala pong ganun dito sa Sogsid. Amen po ba? Amen. Kaya dapat in times of success or in times when we are happy, pray. Can we all say, pray? Amen. That is number 2. Bilis ko lang, no? Para makaulit, mapagpahinga na rin. Okay. Okay. Ano yung number 1 in times of
suffering. Okay? Mag-pray ka kapag nagsasuffer ka. Number 2, mag-pray ka rin kapag success ka rin sa buhay or happy ka. And number 3, okay, sabi sa James 5:14, yan, parang applicable sa akin to. Okay. Is anyone among you sick? Let them call the elders of the church to pray over them and anoint them with oil in the name of the Lord. So number 3 po natin, we pray in times of sickness. Sabi nyo nga, sickness. Sino may mga sakit? Huwag niyo itaas, baka layuan tayo. No? Okay. In times of sickness. Now, there are 2 types of sickness. Physical sickness, which required physical healing. Okay, yung mga yan, mga ubo, sipon, lagnat. Okay, it requires physical healing. Natural healing, doctors, gamot. Okay, and divine healing as well. Anoint them with oil. Meron din tayong tinatawag na spiritual sickness. And it required spiritual healing. Okay, before we pray, sabi doon, anong sabi? Call the, sige balik mo ka sa verse. Sabi doon, call the, tignan mo yung katabi mo. Baka yan yun. Okay, wait lang Amen. Sige nga, malakas na palakpak muna kay Lord. Medyo ano lang Yan, nahuhulog Okay. Okay. So this is sometimes most Christians neglect. Okay? Minsan masyado na tayo mapagmalaki, lalo pag bagong Kristiyano tayo. Or even yung mga matatagal. Okay? Is what? To go or to call the elders. Okay? Notice guys, you are to call for them. Not wait for them to call on you. Hindi sila ang lalapit sa'yo. Ang lakas mo naman. Di ba? Bagkus ikaw ang nangangailangan ang lumapit sa mga elders. Okay? Now, sino ba ang elders na yan, kuya? Ang mga elders po na tinutukoy dito is what? Or who? These are the pastors. Okay? Andiyan si Pastor Jay. Hindi pa yan matanda, pero elder na yan. Okay? Ibig sabihin, elder spiritually. Yan. Andiyan si Pastora Christy. Hindi pa rin matanda yan. Maganda yan. Yan. Amen. Okay. 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 Gcash daw. Joke lang. Okay. Amen po ba? Si Pastor King, and so on mga pastor, si Pastora Wari, si Pastor Dave, yan, mga elders. Yan. Di ba? Hindi ka pa rin naman matanda pero yan. No comment. Okay. So, yan. Yun po yung mga elders, our leaders, our mentors. Yan, sino ba yung mga mentors natin? Sila yung pwede nating lapitan. Okay, most of the time, these elders can really help you, okay, in your struggle. But why them? Ba't sila? Because of their faith and their experience and intimacy with God. Okay, pwedeng sabihin natin na sila kasi yung talagang babad. Okay, babad talaga. Babad na ako rito. Okay? And the prayer of a righteous person is powerful and effective. Okay? Again, okay, in times of sickness, we must pray. Sabi nyo nga, pray. Okay, kung meron tayong problema, we can call the elders. Huwag po tayo mahihiya. Okay, baka mamaya kasi nahiya lang tayo magsabi, nahiya tayo mag-share. Okay, huwag po kayong mag-alala. Alam po ng mga elders o ng mga pastors, ng mga mentors natin, ano ang dapat gawin. Baka kasi natatakot tayo na magsabi na baka mamaya ikwento Hindi po. Okay. Bagkus, they will pray for you. They will fast for you. Okay. And then they will advise. Amen po ba? Kaya kung may problema po tayo, okay, we pray, and then let us call the elders. Amen po ba? That is number 3. Okay? In times of sickness. Huwag tayo maya magpa-pray. Okay? We can pray in ourselves, sa mga sarili po natin.
And we can also call for help or prayer. Okay, kaya meron din tayong mga GC, no? Na nagpapapray. Okay, pwede rin natin doon ipapray yung ating mga prayer requests. Amen po ba? And last po, okay. Sabi sa inyo, mabilis lang eh. Ilang minutes pa lang ako, di ba? Uuwi tayo ng maaga. Okay, last po, tuloy natin sa James. Ano una ulit? In times of suffering. Number 2, in times of success. And number 3, in times of sickness. And number 4, we should pray in times of sin. Oh, mabigat to ah. Okay, balik natin dun sa verse. Sabi sa James 5:16, therefore, confess your sins to each other and pray for each other so that you may be healed. The prayer of a righteous person is powerful and effective. Okay? Kailan tayo dapat mag-pray? In times of sin. There are times that we would fall to sin. Or maybe most of the time we fall to sin. At dapat, we should come to God in repentance and pray. Okay, wag daw tayo magpa-trap on Satan's guilt trick. Okay, sasabihin niya, ayan, kita mo na. Nagkasala ka na naman. Huwag ka na mag-pray. Paulit-ulit ka lang din naman eh. Di ba? Dito ka na lang sa akin. Okay? Sayang lang yung iyak-iyak mo sa gabi. Di ba? Hihingi ka ng tawad sa Lord, tapos bukas ulitin mo na naman yan. Demonyo talaga eh. No? Okay? May kilala ba kayong ganyan? Pray ka naman ng pray eh. Tapos bukas, anong gagawin mo? Magmumura ka na naman. Pray ka ng pray sa gabi. Ganyan ka ng ganyan dito, tapos kinabukasan, gano'n naman. Okay? That is why it is important for us believers to have our daily devotion and to understand our identity in Christ. That our sins in the past, okay, in our present, and even in our future, were forgiven because of the grace of God. Okay, kailangan dala-dala natin yung paniniwala, yung pananampalataya na we are forgiven. Kaya tayo nagkakasala eh. Okay, kasi hindi tayo nakafocus doon sa sinasabi ng Panginoon. Hindi tayo nafo-focus makipag-communicate sa Diyos. Kaya naliligaw tayo kung kanino tayo lumalapit. Amen po ba? Now, remind yourself of God's promise in His Word, okay, that there is no condemnation when we sin. Wala pong condemnation na mangyayari pagka nagkasala ka. Just repent. Okay, and then panghawakan po natin that you are dead to sin. And panghawakan din po natin that you are the righteousness of God. Amen po ba? And it is all because of the blood of Jesus. Amen? Malakas sa palakpakan para sa Diyos. Anong kailangan natin gawin? What we need to do is to confess our sins first to God. What do we mean to confess? Sabihin mo sa Diyos. Though alam niya yan, alam ng Diyos yan, alam ng Diyos kung ano yung ginawa mo. But God wants you to confess it. Aminin mo. Huwag mong itanggi yung ginawa mo. Amen po ba? Kasi wala tayong matatago sa Panginoon. But God wants us to confess it. And if we really want to be free on our struggles, anong sabi ng verse? We need to confess our sin. To what? To each other. Tingnan mo yung katabi mo. Mukha ba mapagkakatiwalaan? Okay. Mapagkakatiwalaan natin yan. Okay? Sige, tanong mo, mapagkakatiwalaan ba kita? Okay. Mamaya, sabihin ko sa iyo yung ginawa kong kasalanan, ha? Okay? Okay? So, sino ba tong each other na to? Okay? Remember, ang sabi rin kanina, balikan natin, third natin is the elders or yung mentors natin. Okay? At ano man, yung sinabi ng last text, sabi doon, the prayer of a righteous person availed much. Okay? So siguro, ang pinakamaganda gawin natin,
okay, we should ask yung mga elders talaga natin, mga pastors natin. Huwag tayong kung kani-kanino magsasabi, para safe na rin tayo. Okay, sa pastors or whatsoever. Okay, baka mamaya kasi even yung best friend mo, bigla kang traitor, no? Okay. We should ask our mentors or pastors. Ibig pong sabihin, hindi kung sino-sino na lang yung pinagsasabihan natin ng ating sins. Okay, ang problema natin. Kanino daw dapat? The elders, pastors, mentors, and righteous persons. Okay, hindi yung sa alam mo namumuhay din sa kasalanan. Okay, baka mamaya yung tropa mo na hindi naman nag-church, doon ka nagsasabi, pre. Kanina kasi hindi ko napigilan eh. Okay, saasaring ka pa, kukwento sa ibang tao, nasira na yung imahe mo. Okay? Amen po ba? So dapat po, in times of sin, kailangan din po nating what? Pray. Okay, sa Diyos lang din po tayo magko-confess, sa Diyos tayo lalapit at wala nang iba pa. Amen po ba? Huwag kung kani-kanino. May natutunan po ba tayo? Ano ulit yung number 1? Suffering. We should pray in times of suffering. We should pray in times of success. We should pray in times of sickness. And we should pray in times of sin. Okay. So, pwede na po ako samahan ng drummer. Hindi ng keyboard. Maiba lang, no? Sinamahan ng drummer. Okay. So, ano man po ang ating pinagdadaanan. Okay. Alam ko marami tayong iba't ibang sufferings. Marami tayong iba't ibang pinagdaraanan sa buhay. Either we are happy or being blessed, masaya tayo. Okay, or we are in state of suffering or troubles. Or maybe we are also experiencing sickness or with struggling with sin. Okay, marami tayong pinagdaraanan sa buhay. Pero anong po sabi ng Panginoon? We should what? Sige nga, isigaw nyo. We should pray. Prayer is not only about asking, but also about aligning our hearts with God's heart. Trusting that He holds every season in His hands. Hindi lang puro hingi. Ang prayer po hindi lang pag may problema. Bagkus aligning our hearts kung ano yung gusto niya. Okay, ang mundo iikot, ang mundo lilipas. Okay, seasons will change. Okay, sabi nga natin, ang buhay parang gulong. Tama? Minsan nasa baba ka, minsan nasa taas ka, minsan masaya ka, minsan malungkot ka. We fail, we also experience success. Amen po. Dadaan tayo sa different seasons ng buhay natin. Hindi palaging masaya. Hindi rin naman palaging malungkot. But remember, pray in every season of your life. Iyon ang unang-una nating gagawin. Kapag malungkot ka, kapag masaya ka, kapag bigat ka na, kapag hirap ka na sa buhay, kapag pagod na ako, kailangan nating mag-pray. God hears our prayers. God is listening to your prayers. So pray when you are strong. Pray when you are weak. Pray when answers come. And pray when all you have are questions. Puro tanong ang buhay mo, Lord, ano ba talagang plano mo? Hanggang dito na lang ba talaga ang buhay ko? Palagi na lang bang ito ang kakainin ko? Palagi na lang bang problema ang haharapin ko? Pray to God. In every season, prayer keeps us rooted in the one who never changes.
Nagbabago ang seasons ng buhay natin. But God will never change. So bakit tayo magdududang manalangin? Eh kung yung kinakausap natin sa panalangin ay hindi kailanman magbabago. Amen po ba? Sige po, tayo lahat. I hope this is a very basic topic. This is a reminder of us na kahit anong pagdaanan natin sa buhay, nasasaktan ka man, nahihirapan ka, masaya ka, successful ka, or nasa pinaka-down moment ng buhay mo, prayer changes everything. And prayer helps us para magpatuloy sa buhay. Amen po? As we sing this song, let us worship the Lord. Let us declare that in every season of our lives, God will be God. Ang Diyos ay patuloy na magiging Diyos sa kahit anong sitwasyon ng buhay po natin. Paniwalaan po natin na kahit mahirap ang buhay, Diyos siya sa atin. Come on, let us close our eyes. We can also raise up our hands as a sign of surrendering our situations to God. God knows what you are going through. Alam ng Diyos ang buhay mo ngayon. And alam din ng Diyos kung paano ka iaahon dyan. Come on. Lord, salamat po. Salamat, Lord, sa pag-ibig mo sa bawat isa. Sa lahat ng panahon, Lord, nandyan ka para sa bawat isa, Lord. We believe. Hindi mo kami pababayaan, Lord. Hindi mo kami iiwan, Lord. Sa araw pong ito, let's make a promise to God. Sa lahat din ng pagkakataon ng ating buhay, wala tayong ibang lalapitan kundi siya. Samahan niyo ako sa maiksing panalangin ito. Panginoon, sige, samahan niyo ako. Panginoon, sa bawat panahon ng aming buhay, maging kasaganan o sa kagipitan, turuan mo kaming manahimik at magtiwala. Sa oras ng kagalakan, naway maging puso namin ay mapagpasalamat. Sa oras ng lungkot at pagsubok, naway manatili kaming payapa. Sapagkat alam namin, ikaw ang may hawak ng lahat. Tulungan mo kami hindi magpadala sa takot o pag-aalala, kundi matutong huminto at makinig sa iyong tinig. Sa katahimikan ng panalangin, doon namin matagpuan ang iyong kapayapaan na higit sa lahat. Salamat po, Panginoon. Ito po ang aming panalangin sa ngalan ng iyong anak na si Jesus. Lahat tayo magsabi ng Amen. Malakas sa palakpak para sa Lord.